Yun na magpataas. Hello mga kariyal, maraming nagtatanong bakit daw madalas thermal fuse ang nasisira sa mga electric fan. Ang tanong po na yan ay aking masasagot base lamang sa aking personal na knowledge at experience. Sa mga magagaling na expert, pasensya na po kayo at ang video po na ito ay para lamang sa mga nagsisimula pa lang at wala pang idea sa pagre-repair ng electric fan. Ang thermal fuse po ng electric fan ay madalas mag-cut off at ito po ay hindi magka-cut off ng walang dahilan. Isa po sa mga dahilan nito ay ang pagtaas ng amperahe. Ito ay nangyayari kung masikip o maluwag ang shafting at bushing ng isang electric fan. Posible po yun na magpataas ng amperahe sa electric fan. Katulad po ng isang electric fan na ito. Ang ilisi po nito ay masikip or matigas pihitin. Hirap po siyang pihitin. Yan. Medyo matigas pong pihitin yan mga kariyal. Hindi po kayang paikutin ng stator yung kanyang rotor. Kung ganito ang sitwasyon ng electric fan, may gasgas po ang shafting nito or natuyuan po ito ng langis. Kaya matigas or masikip siyang pihitin ng kamay. Yan po ang isa sa dahilan para tumaas ang amperahe ng electric fan at mag-cut off ang thermal fuse. Kung sakaling ganyan po ang nangyari sa electric fan, para hindi magtigas or sumikip ang shafting at bushing, paminsan-minsan ay bisitahin nyo po ang loob nito at papatakan ng langis yung bushing niya para dumulas at gumanda ang kondisyon ng pag-ikot ng ilisi. Pero kung ito ay gas-gas na at wala ng ibang paraan sa shafting, palitan na po ng bagong shafting at bushing ang electric fan nyo. Ganun lang po ang solusyon. Posible rin po na makapagpataas ng amperahe ang mahina o mababang value ng kapasitor. Pagka ang kapasitor po ng electric fan ay mababa or zero na ang capacitance, magre-resulta po ito ng ugong na lang, katulad ng resulta sa masikip na shafting at bushing ng electric fan. Parehas lang po na uugong na lang kung mababa na ang value ng kapasitor. Hindi na po niya kayang tulungan ang start windings para palakasin ang puwersa ng motor na mapaikot ang rotor nito. Kaya ang resulta, uugong na lang. Ganun po mga kariyal. Kaya kung mahina nang umikot ang ilisin ng inyong electric fan or ugong na lang, kung ma-check ninyo ito at mababa na, palitan nyo na lang ito ng bago. Katulad ng value ng dating nakalagay dito. Ganun lang po mga kariyal. Nakakapagpataas din po ng amperahe kung ang windings nito ay grounded or shorted dito sa stator core. Pagka grounded po ang windings ng motor nito sa stator core, posible din po na tumaas ang amperahe nito. Resulta rin po cut off ng thermal fuse. Paano naman malalaman kung grounded or shorted ang windings sa stator core? Ganito lang po yan. Kunin nyo po yung common line ng motor. Tulad nito, ito po ang common line. Tusok nyo lang po yung test probe dito, yung isa. Tapos yung isa ay i-kiss-kiss nyo dito sa stator core. Ganyan. Pagka ganyan, hindi nagdi-deflect, naka times 10 or naka times 10K. Pag hindi po yan nagdi-deflect, ibig sabihin po ay hindi po yan grounded, hindi rin po yan shorted. Pero kung sakaling mag-deflect po at sagad sa zero, ibig sabihin po nun, shorted ang windings dito sa stator core. Dahilan para mag-cut off ang thermal fuse. Kung sakali naman na ang palo ng meter pointer ay mataas sa zero, pumalo sa gitna o saan man banda dito sa gitna ng scale ng tester, ibig sabihin po nun, grounded po ang windings sa stator core kapag ganun ang deflection ng meter pointer. Kapag naka-connect yung test probe sa common line ng motor, o kahit sa alinmang terminal ng speed windings, pwede rin po yun. Kasi isang connection lang po naman ang windings niyan. Alinmang terminal dyan, pwede ninyong i-connect ang test probe at ikis-kis yung isa pang test probe dito sa stator core. Pagka ang resulta po ay nag-deflect dito banda sa gitna at hindi sagad sa zero, grounded po dito sa stator core yung windings. Resulta din po nun, posible na mag-cut off ang thermal fuse dahil tataas din po ang amperahe nito. Kung sakaling mangyari yon, obligado na palitan na po ang buong stator kung walang shorted dito sa external parts ng windings niya. Yan po ang mga dahilan kaya posibleng tumaas ang amperahe ng electric fan.
Kasunod pa sa mga dahilan ay ang overheating. Kapag sobrang dumi ng electric fan, mawawalan po ito ng ventilation. Hindi makakalabas yung init ng electric fan sa loob. Kaya regular na linisan ang electric fan, bisitahin ang loob nito, tingnan kung maalikabok, pagpagan, matanggal ang dumi para magkaroon ito ng ventilation. Sumingaw ang init para ma-prevent ang overheating at hindi mag-cut off ang thermal fuse. Ganun lang mga kareal. Nag-o-overheat din ang isang electric fan kung ang value ng capacitor ng electric fan ay pinalitan ng mas mataas na value kaysa sa original. Mapupwersa po ang motor nito sa pag-ikot ng LC, resulta overheat, cut off na naman ang thermal fuse. Kaya iwasan po na magpalit ng mas mataas na value ng capacitor kaysa sa original. Isa pa rin po sa mga dahilan kaya nagka-cut off ang thermal fuse ng electric fan ay ang high voltage. Biglang brown out, biglang power. Posible po yan na makapagpa-cut off ng thermal fuse. Ang fluctuation or pagbago-bago ng supply ng voltahe sa outlet, posible rin po yan na magpa-cut off ng thermal fuse. Kaya minsan, mapapansin ninyo sa electric fan, bakit nag-cut off ang thermal fuse ay bago pa lang ito. Pag binaklas mo ang isang electric fan, hindi naman masikip, hindi rin naman maluwag ang shafting bushing. Good naman ang capacitor, sobrang linis pa ng motor kasi bago pa. Magtataka tayo bakit nag-cut off ang thermal fuse ay wala namang ibang problema. Ang isa po sa dahilan niyan ay ang pagtaas pagbaba ng voltahe, biglang brownout, biglang power. Yan po ang dahilan kaya kahit bago ang electric fan ay nagka-cut off ang thermal fuse. Ganun lang po ang mga dahilan kung bakit madalas thermal fuse ang nasisira sa electric fan. Sana na nakapagbigay ako ng idea, ng tips sa inyong lahat, lalo na sa mga nagsisimula pa lang sa ganitong gawain. Doon naman sa magagaling na, kung ako po ay may kulang, comment nyo lang po sa baba, kayo na po ang magdagdag. At kung ako naman po ay may sobra, kayo na po ang magbawas. Comment lang po kayo sa baba. Okay, maraming salamat pong muli. Dick is Real Vlog. God bless pong muli sa inyong lahat.